Proverbs chapter 30, konting high. Proverbs chapter 30, verse 15 to 16. The leech has two suckers that cry out, more, more. There are three things that are never satisfied, no, four that never say enough. Verse 16. The grave, the barren woman, the thirsty desert, and the blazing fire. Today's topic is entitled, The Four Things That Are Never Satisfied. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Pigit natin ating ulo at pigit natin ating mga mata. Lugong po natin panandalian ating mga ulo. Namahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Diyos na buhay, Panginoon Jesus, kami po ay nagsusumamo sa iyo at nakikiusap na kami po ay turuan mo sa araw na ito. Bigay mo, Lord God, yung Espiritu mo sa amin upang kami po ay maging tubig sa iyong harapan. Hayaan mo, Diyos, na naman po aming matututunan. Ito po ay sa ikalalago na aming pananampalataya. Manapatin mo, Diyos, na matanggap namin ang iyong mga salita. Pawiin mo rin po ang aming mga pagod. Pagod sa aming puso, pagod sa aming isip, pagod sa aming mga laman. Ikaw po ang magbigay ng kapahingahan. Lagay mo po sa aming mga puso ang Espiritu Santo mo. Upang kami po, O Diyos, ay makatayo hanggang sa muling pagbabalik. Kami po ay nandito, naghahanap ng iyong salita. Huwag mong hayaan na dumalo yung salita na hindi kami nakikinabang. Nagawin mo mga bata, aming mga puso. Hayaan mo, Diyos, sa puso namin, magkaroon kami ng puso ng parang bata na handang magtiwala, magpasakop, at maghanap palagi sa iyo, Panginoon. Ikaw na bumbala sa akin, O Lord God, bilang mga ngaral. Batid mo, wala akong kalakasan, wala akong kalinaw. Ako'y buot mamang sa iyong harapan. Ako'y nakikiusap lamang sa iyo na ikaw mismo ang Santo Espiritu mo, Lord God, ang siyang umausap sa amin lahat, O Lord God. Dahil kapag hindi kikilos ang Espiritu mo, Lord God, walang matututo, Panginoon. Maraming salamat po at nagpapasalamat kami sa biyaya at habag at pag-ibig na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Sa lahat ng paguri, sa lahat ng pagsamba, sa ngalan ni Jesus, na ating Panginoon, lahat pa magsalita. Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay po, mga kapatid, tayo po ay kapalawag na po sa salita ng aming Panginoon. Pupuno po tayo at kumiretso na po ang ating tingin. Naway wala na po titingin sa kaliwa o sa kanan. Upang maintindihan po natin mabuti, mga kapatid, ang mga salita na ipagkakatiwala po sa ating Panginoon. Amen. So the Bible, ayon po mga kapatid sa ating Biblia, may mga apat na bagay daw po, amen po ba, sa mundo na kailanman ay hindi daw po ito mabubusog. Amen. Ibigay mo man lahat, pirming kulang pa rin. Amen po ba? May sinabi po ang ating Panginoon ng tila bang mga leeches. Pag sinabing leeches po, ito po ay para mga linta. Amen po ba? Parang linta na kapag ito inatikit sa'yo ay hindi mo matanggal at talagang higop ng iyong dugo. The Bible says, brothers and sisters, that we must learn from what we would learn today, the book of the Proverbs chapter 30. Because whatever we would learn today has great and important implications for our spiritual walk in faith. Ano daw po yung mga apat na bagay na yan na kailangan po natin maintindihan? Amen. Na kailanman po, mga kapatid, hindi daw po ito mapupusog o tila bagang walang kapusugan. At kailangan din po natin hindi lang basta malaman, kundi maunawaan po natin ano po ang epekto nito sa ating mga buhay. What are the four things that will never get satisfied? And we must also understand what it means in our life and in our salvation and in our walk in faith. The Bible says in Proverbs chapter 30 verse 15, the Bible says that the leech has two suckers that cry out, more, more. There are three things that are never satisfied. No, there are four things that never says enough.
What is that first thing that never gets satisfied? The Bible says in Proverbs chapter 30 verse 16, number 1 is the grave. Amen po ba? Ang unang bagay daw po na hindi daw po mauubusan ay yung salitang libingan. Lahat ng nakapunta na ng libingan, magsabing praise the Lord. The grave. Pag sinabing libingan po mga kapatid, doon daw po inilalagay ang mga patay. Amen. At ang sabi daw po ng ating Panginoon, hindi daw po mauubusan ng kalalagyan ng mga patay. Amen. The Bible says that the grave has an unquenchable appetite for death. Pag sinabi po mga kapatid na libingan, kailanman hindi daw po ito mauubusan ng mga mailibing na mga patay. Kanya mga brothers and sisters, may kalalagyan daw po basta patay. Kanya sabi daw po ng aking Panginoon, huwag daw po tayong maging patay sa pananampalataya. Dahil kung tayo daw po ay patay sa pananampalataya, mayroon daw po tayong kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Ay hindi ganyan ang palakpak ng mga buhay. Sabihin, amen. Praise God. Amen. There will always be a place for the dead. In fact, nabanggit po ito mga kapatid sa Bible na darating daw po ang isang araw na marami daw po ang mga matay o di kaya papatayin ng ating Panginoon. Kapag dumating na po yung araw na yan, tapos na po ang habag po ng ating Panginoon. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we are all living in a grace dispensation period. Tayo po ay nabubuhay sa habag po ng ating Panginoon. Kaya habang may habag pa po ang ating Panginoon, wala pa tayo ibang kailangan gawin kundi lumapit tayo sa ating Panginoon. Samantalahin natin na may salita pa rin ng Diyos. May pastor pa rin na pinapatayo ang ating Panginoon. May tugad pinagori pa na naghahayag ng katotohanan na iisa lamang ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! Kaya inihula na raw po sa banal na aklat. In the book of Revelation, chapter 16, verse 16, meron daw pong salitang Armageddon. Sino po mga kapatid na nakarinig na ng salitang Armageddon? Magsabi, praise the Lord. When you say Armageddon, brothers and sisters, in fact, there is a Hollywood movie entitled Armageddon. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, basahin po natin ang text. The Bible says in Revelation chapter 16, then they gathered the kings together to the place that is in Hebrew called Armageddon. Amen. Armageddon, amen po ba mga kapatid, came from the root word Mageddon. Everyone say Mageddon. Mageddon, ladies and gentlemen, is a valley in Israel where the nations of the world will wage war against the children of Israel. Pag sinabi po natin Armageddon, ito daw pong Megiddo ito po isang lupa sa bansang Israel. Na doon daw po mga kapatid, magkakatipon-tipon ang lahat ng mga military forces ng mundo. At ang mga military forces daw po na ito ay magsasama-sama ang kanilang puwersa laban sa anak ng Diyos. Amen. At magtapag po mga kapatid, itong mga puwersa na laban sa anak ng Diyos sa lugar ng Megiddo. At dito daw po mga kapatid sa Megiddo, amen, amen. Ang sabi daw po, kung babasahin natin ang book of Ezekiel chapter 39, yung Armageddon, bago po yan maganap, magkakaroon ng drying of the Euphrates River. Yung Euphrates River po na yan, in 1979, if I'm not mistaken, ay natuyo na po dahil nilagyan po nila ito ng dam, water dam. At dahil po dyan mga kapatid, pwede na pong tumawid yung mga nations, amen po ba, from the east, amen po ba, patungo po sa bayang Israel, amen po ba. And if I'm not mistaken po mga kapatid,
binanggit din po ng Book of Ezekiel, yung mga bansa nakakalaban po mga kapatid sa bayan ng Israel. Binanggit po mga kapatid na dragon. Hindi naman sa naman mga kapatid, may isang bansa, ang symbol niya ay dragon. May po ba? Walang iba po kundi ang bansang China po. At binanggit din po yung Moog at saka Moog. May po ba? Yan daw po ay yung Russia po mga kapatid. Sa China lamang po, almost 1 billion foot soldiers po mga kapatid. Ang kakalaban at magsasama at magsasanib Persa, kasama po ng mga Ruso. Kakalaban po at hindi natin malaman baka dito din po, baka sumama din po sila kalaban sa ang Israel. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, minsan hindi natin nababanggit, ganon din po ang problema, ganon din po ang pagsubok kapag minsan dumadating. Minsan, sabay, sabaw. Sino naniniwala mga kapatid na kapag minsan may kumakalaban sa'yo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, isang pulutong pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero magsama-sama man sila, ang importante kung kasama mo ang Diyos. At kung kasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. At kung kakampi mo ang Panginoon, ipagtatanggol ka ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basta naandun lang, nakasunod ka lang, nakapuntot ka lang, at lagi ka lang nasa ilalim ng anino ng ating Panginoon. At ikaw ay gagarantiyan ko, ano man ang pagsubok mo, ano man ang labanan mo sa buhay, problema mo man ay pinansyal, kaya kang pagpalain ng Diyos dahil pumunta ka sa corner ko, dito ka magpapalain ng Panginoon. Magawag mo ng puso mo, itaas mo lang ang kamay mo sa ating Panginoon, may iba ka ng mararamdaman. Ang Diyos ay papasok sa puso mo, palakpakan natin ang ating Lord. Dahil kapag sinabi natin ang Diyos ay buhay, hindi mo na siya kailangan makita, at kailangan mo siyang maramdaman. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Pero bago po tayo pumalahad mga kapatid, the forces that are against the land of Israel will be so great, and the Israelites will be outnumbered, and at the point of defeat, the armies of the living God, the armies of the living Jesus, together with the raptured saints, will come down and rescue the Israelites. Ang sabi na po ng ating Panginoon, kapag na-corner na, nakuyog na, o di kaya napalibutan na ang mga anak ng Diyos mga kabalik, bababa na si Kristo upang iligtas ang kanyang mga anak. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Minsan hindi natin naunawaan, sinasabi natin, God is love, God is love, God is love. Pero we must understand how God loves you. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon, ang tunay niyang anak ay walang iba kundi mga Israelita. God's true children are the Israelites. But God intentionally withheld His own children so that we, Gentiles, will have a chance to be saved. Ang sabi na po ng ating Panginoon, bagamat ang mga Israelita lamang ang may karapatang tawaging anak ng Diyos, bagamat ang Israelita lamang ang may karapatang baligtas, bagamat ang mga Israelita lamang ang may karapatang i-bless ng ating Panginoon, ang ginawa niya, binali niya ang mga Israelita, pinahintulot niya sa kasalanan, pinahintulot niya hindi siya tawaging Diyos, pinahintulot niya na hindi siya kilalanin Panginoon, upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Ganyan po ang kabutihan ng ating Panginoon. Dahil alam ng Diyos na tayo po mga hintil ay marurupok. Alam ng Panginoon na tayo po ay mahihina. Alam ng Panginoon na tayo po ay wala tayong kalakasan. Hindi tayo maikukumpara sa mga anak ng Diyos sa mga Israelita. Dahil simula pa po ng panahon ni Abraham, sanay na sa labanan ng mga Israelita. At ganyan din po mga kapatid, kaya tayo pinapahintulot ng Diyos sa mga kabi-kabilang mga pagsubok. Dahil tinetraining tayo ng Diyos upang maging sundalo dahil pinming may labanan sa buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. At kapag nasukol na at di kaya na corner na yung mga Israelita po, bababa na ang ating Panginoon. At pagbaba ng Panginoon, kasama yung mga anghel at kasama yung mga na-rapture na mga anak ng Diyos. Marami pong tao po, hindi nila naiintindihan na sa ng rapture. Pero kailangan maintindihan natin yan. Dahil
at wala tayong pampakasa mga kapatid, kundi yung blessed hope na sinasabi ng Book of Titus chapter 2 verse 13. Ang sabi ng ating Panginoon, wala na tayong pwedeng asahan, wala na tayong pwedeng sandalan, kundi yung pagbabalik na lang ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon po mga kapatid, pag bumaba siya mula sa langit, yung mga pinili ng ating Panginoon, yung mga nagpahugas sa pangalan ng ating Panginoon, yung mga tumanggap ng pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus, ay maliligtas. At sa oras ng pagbabalik ng ating Panginoon, makakasama tayo sa pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin ating Lord. Narapture na, nadala na mga kapatid. At sa oras po mga kapatid, nandiyan na po, napalimutan na yung mga Israelita, bababa ang Diyos, kasama ng mga narapture. At pagbaba na po natin, glorified body na tayo. Everybody say, glorified body. Buka ba ng comment sa mga ito? Glorified body. Pag sinabi glorified body, hindi ka natatablan ng bala. Sino ang gusto initablan ng bala? Masabi, amen. Mas matindi ka pa kay Ramon Revilla. Amen po ba? Para kami anting-anting. Amen ba? Umaragasa. Paano wala yan? Tinatagaka. Lumulusot lamang mga kabalit yung kutsilyo mga kabalit. Pinapala ka. Lumulusot lang. Wala kayo pagsasasabihin ko din. Buti nga. Kaya tawanan mo lang mga kapatid, yung mga nananaga sa'yo, sumasaksak sa'yo, umabanat sa'yo mga kapatid, tatawanan mo lang yan dahil glorified body ka na. Amen ba ba? At ano pong nangyayari mga kapatid? Maglalaban na. Eto na, sabog na. Maghaharap na si Marquez at saka si Pacquiao sa pang-5 beses. Sapa ka na po mga kapatid. Amen ba ba? At pag naghanap na mga kapatid, sigurado may isang tatayo panalo, may isang tutumba. At sisiguraduhin tayo ng ating Panginoon, tayo nakatayo sa dulo ng labanan at sila tumba, palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Dahil yun ang natatang glorified body na lang eh. At dahil sa glorified body ng mga kapatid. Amen. Ang mangyayari po mga kapatid, marami tayong mapapatay na mga kumukontra sa Diyos. Dahil nung araw na yon, tapos na ang hawak ng Diyos, bababa na yung gamit ng Diyos. Dahil kasabihan nga, ako ay mabait, ngunit wag na wag mo akong gagalitin. Dahil masama ako magalit. May mga ganun tao po. Ano yung ganabi mo? Masama ka pa magalit. Ayaw ko makita. Palagpakan natin ang ating Panginoon Diyos. At nung natutupok na mga kapatid, bumaba na. The judgment of God came down against the people who despise the Lord. Amen. Bumaba na yung hatol ng Diyos. Bumaba na yung galit ng Diyos sa mga taong bumabaliwala sa kanyang salita. Mga taong nangungutya sa salita ng ating Panginoon. And would you believe, brothers and sisters, hanggang ngayon marami pa rin tinatawanan nila pag-praise the Lord natin. Akala nila makakaubos oras na yan. Kailanman, hindi na uubos ang oras mo kapag salita ng Diyos ang tinatayuan mo. Hallelujah! Praise God! Dahil may araw ng singilan. Sabihin mo, brother, sister, may araw. Sisigaling ka. Yan sintel. Nagdadala ka ng sulat. Pag hindi ka, ito ayan. Tutulong ang talaga naman. Amen. Pero bago tayo pumunta dyan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, may araw ng singilan. At yung araw ng singilan na yan, yun ang matindi. Pag sinilang ng Panginoon, humarap na ang Panginoon sa mga nangungutya, bumabaliwala. Hiniliniwala kayo isa lang ang Panginoon. Bawal isa natin mga kapatid, tayuan mo ang truth at kaya tayo pinapadala ng Panginoon sa tugal pinagori upang tayo ay maligtas. Kaya ang kaliligtasan natin ay nakabase sa katotohanan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Ano na ang nangyayari? Pero yung katabi mo, ano na ang nangyayari? Ano na nangyayari? Ang sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 14 verse 19, pasensya na po kayo kung medyo mabigat po itong pinag-aaral natin. Basta nasa Bible, may karapatan kang malaman yan. At nagpasalamat ka, may nag-aayag ng katotohanan. Masakit ka o masarap pakinggan, magkakatotohanan, tanggapin na baby! The Bible says what?
swung his sickle over the earth. Binasiwas na po yung sickle. Hindi ko alam po yung sickle. Baston. Amen. Binasiwas na yung sickle. Yan, naging sick na. He gathered the earth's grapes and threw them into the great winepress of God's anger. Lumabas na. Bumaba na ang galit ng Diyos. Anong galit ng Panginoon? Then they were trampled in the winepress outside the city. Eto na. Makanig na lahat. Huwag nang kukulok. Sabihin sa akin mo, huwag kang kukulok. Showtime na. The big night na. Big night. Big night. Big night. Ano yung big night? Blood flowed out of the winepress as high as the horses bridle for a distance of about 180 miles. Ang sabi na po ng ating Panginoon, tatanak na ng dugo. Sisingin na ang Diyos ng buhay. Dahil ang Diyos pag nagalit kumukuha ng buhay. Bakit hindi yata tayo makainin? Yan ang katotohanan. Nagalit na ang Panginoon, bumaba na yung judgment. Ano sabi ng Panginoon? Dumalak na naman dugo. At yung dugo natatanak ay ano? Up to the horses bridle. Sino ang mahilig mga bayo dito masabing amen? Mga bayo. Ano din naisip niyo? Mga bayo po. Yung kabayo. Sabi ng Panginoon, pababa daw yung hustisya ng Panginoon. Amen. At tatanak ang dugo hanggang sa bibig ng kabayo. Horses bridle. Amen. Sino pong nakasakay na ng kalesa? Sino naman nakasakay na kayo ng kalesa? Amen. Pag sinabing kalesa po, Amen po. May kabayo po mga kabayo at may hinete. At yung hinete, nakokontrol na yung kabayo. Why? Kasi may baka na nakaarka sa bibig ng kabayo. Ngayon naintindihan nila. Tagalog na po yun. Huwag na ako pahirapan. Amen. Tulad sila mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, yung dugo na dadanak sa araw na yun ay aabot hanggang sa bibig ng kabayo. Ang tao pag sinaksak mga kapatid, isang patakan ng dugo, tapos na, patay na ang tao. Ang sabi ng Panginoon, ang daming mamamatay at ang daming papatay ng Diyos sa araw na yun na aabot ang dugo hanggang bibig ng kabayo. At gaano kalaki? 180 miles. Ang Singapore mo, nasa 300 miles lang. Mahigit pa, halos mahigit sa kalahati ng lugar na ito hanggang sa bibig ng kabayo. Ganun karami ang papatay ng Diyos sa araw na yun. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise God. Nadyan na po ang katotohanan. Ang sabi nito mga kapatid, yan lang ang patunay na hindi mauubusan ng kalalagyan ng mga patay. At sa dami ng mamamatay na yan, ang sabi ng Panginoon, aabutin daw ng 7 buwan. 7 buwan! Para mailibing lang yung mga namatay. In fact, sinabi ng Bible po mga kapatid sa Ezekiel 39, ito na, for 7 months, the Israelites will be burning them in order to cleanse the land. 7 buwan. And this is a prophecy in the Bible. Amen. Sa paglilibing naman, ang matagal lang naman yung proseso eh. Nakakap pa yung kasi. Nakakatakot ako na. Hingi ng papel dahil masakit na, malapit na ang wagas. Pagpupunta kami doon mga kami sa Talavera, sa Nevesia. Abay, gumagawa ko ng bola ng ano. Hindi bola ng kristal. Bola ng iyak ng ano. Ng kandila. Pag malaki na mga kabit, pinapasok namin. Tuwang-tuwa kami mga kabit. Amen. Yan ang madali na maibig ang patay.
Amen. Pagbukas siya, naglag. Sabi mga kawin, Mami, asawa ulit mga kapatid. Amen. Ano sabi ng Bible? 7 buwan sila, 24 hours na nilibing ng libing. Hindi maubos yung ililibing. Makinig ang may pang-dinig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Impact. Sabi mo sa kanyang impact. Yung naglilibing, amen, humili pa ng tulong. Saan? After the 7 months, they will carry out a more detailed search. Verse 15. As they go to the land, anyone who sees a human bone will leave a marker beside it until the grave diggers bury it in the valley of Hamon Goat, near a town called Hamona. Amen. Kaya mga mahilig sa Hamon. Baka mauna. So they will cleanse the land. Verse 17. Ay, di na pala. You will eat the flesh of the mighty man and drink the blood of princesses of the earth as if they were rams and lambs, goats and bulls. Ang sunod mga kapatid, yung mga naglilibing, sa tabi ng kanilang nililibing, umaasa na lang sila na ano, sana kainin na lang ng mga ibon yung mga patay. Kainin na lang ng mga layon, yung mga hayop na ang gubat. Ang mga taong gubat. Mga taga-gubat na mga hayop, ng mga wild animals, para hindi na may libing sa dami. Amen. Yan ay malapit na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Kanya po mga kapatid, isa po sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hindi lang basta pinapatawad niya ang ating mga kasalanan, kundi binibigyan po tayo ng warning. Lahat ng natutuwa na siya ay sinasaway, magsabing Amen. Kaya isa sa pag-ibig ng Diyos, may nananawal at sinasaway ka. Yan ang tunay na nagpapahal. Kaya kung hindi mo mahal ang anak mo, hindi mo sasawayin. Papabayaan mo. At isa po sa trabaho po, mga kamilis ng pastor, ingatan ang tupa ng Diyos. Amen mo ba? Sinasaway. Kaya ang tunay na naghahanap ng kaligtasan, naghahanap ng may sumasaway sa Kanya. Kaya pinaka-importante po mga kapatid, ay ang kaligtasan, hindi ng pusa, dahil kaya ang pagyamaan ng Diyos. Hindi ng puso, dahil kaya ayusin ng Diyos yung puso mo. Inaayos ng Diyos ang ating kaisa-isang kaluluwa para hindi tayo matanay sa araw ng sinilan. Hallelujah! Kanya po mga kapatid, para sa ating kailangan magising na tayo sa katotohanan. Hey! Gising! Luglukin mo yung katabi mo. Hawakan mo siya. Kung pwede mo siya patok-patukan. Kumising ka na. Kumising ka na sis. Malapit na ang araw ng singilan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ano sigaw ni St. Paul sa Book of Hebrews 2:3. Sa libro ng Hebreo, how shall we escape if we ignore such a great salvation? Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakaligtaan, huwag mong papaliwalain, huwag mong hayaang mapunta sa wala ang kaligtasan na tanggap mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng gospel na tinanggap natin at narinig mo sa tugat nila glory para pahanapin ang ating Lord. Huwag mo nang ignore
Mahalin natin. Pagyamanan natin. I-treasure. Sabi niyo sa akin, i-treasure. Kaligtasan. Kaya ating Panginoon, tinis niya ang cross of Calvary. Tinis niya yung mga sugat. Tinis niya yung tilig. Tinis niya yung pako. Lahat ng tinis niya. Why? Dahil tayo ay iniisip niya. Dahil nun, ang pag-ibig ng Diyos. Na sana naman, suklian din natin ng pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, hindi mauubusan ng lugar na kalalagyan ng mga patay. Kaya pinapasabi sa atin ang ating Panginoon in 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ang sabi ng Panginoon, alam niyo na ang mga araw na darating. Ang sabi ng Panginoon at niyang pinapaalala sa atin dahil lahat ng bagay na pinaghirapan natin, malaki man o maliit, iiwan mo yan. Iiwan natin lahat yan. May bahay ka, may kotse ka, may inipo ka, iiwanan natin lahat yan pag tumalog ang trumpeta ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoon, yung mga buhay, lahat ng mga buhay, magsabihin, praise the Lord. Praise the Lord. Ang mga buhay at mga nanatiling buhay ay makakasama. Amen. The Bible says, who you are alive. Dapat buhay ang espiritu mo, buhay ang pananampalataya mo, buhay ang paglilingkod mo, buhay ka. Dahil ang Diyos na tinatawag natin ay hindi Diyos na mga banay. Ang Diyos na tinatawag natin Jesus ay Diyos na mga buhay. Hindi siya bato, hindi siya kahoy. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Kaya ang hangin ng Panginoon, buhay ang Diyos, ay dapat buhay ka rin! Ay ng Panginoon na patay. Pero ang problema, buhay tayo pag-linggo, pero pagpalo ng Lunes, patay na naman. Pagdating ng Biyernes, patay. Pagdating ng Linggo, buhayin mo kami. Amen. Ayaw ng Panginoon na tayo yung mga mananampalatay, mga zombie. Eto na yung mga zombie. Asa na yung amplipado. Sesepat nila. And ayaw ng Diyos. Ang gusto niya, buhay. Binuhay ka ng Linggo, siguraduhin mo, pagpawin ng Lunes, bagamat may problema ka sa boss mo, buhay pa rin ang pag-asa mo. Ang gusto ng Panginoon, pagdating ng Wednesday, naging Wednesday sa Tagalog. Pag ng Miyerkules, may problema ka sa anak mo, umaasa ka sa Lord, buhay ako, alam ko, may laban ako, may pag-asa ako, hindi ako nakaasa sa Lord, hindi ako nakaasa sa Lord. Pagdating ng Biyernes, binbay ka ng boyfriend mo, binbay ka ng sister mo, hindi mo i-interpret ang Diyos. Why? Jesus is the lover of my soul. Palagpakan natin ang ating Lord. Kasi ikaw ay buhay at gusto mong manatiling buhay. Amen. Amen. Yun ang inasabi. Amen. The why? Those who are alive and those who remain alive shall be saved. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Praise God! Pangalawa! Praise the Lord. Pangalawa na. Ano yung pangalawang bagay na alalinta sa ating buhay na kailangan nating maunawaan? Teka muna. Ito na konting suspense. Parang hindi ka sanay sa trilogy. Parang ano lang yung trilogy. Amen. Ang sabi ng Panginoon, anyway, ang sabi ng Panginoon, ano yung pangalawang bagay na kailangan nating maunawaan, na kailangan nating tanggapin, na kailangan nating tayuan, kailangan nating maunawaan
upang tayo ay hindi maging biktima ng mga linta. Ano daw yan? Proverbs 30. Sige, ipuyan niyo muna, sister. A barren woman. Una ay libingan, the grave. Pangalawa, a barren woman. Pag sinabing barren woman, a childless mother shall never be satisfied. Amen. Meron po akong kakilala. Hindi ko na po sasabihin sila ng sino. Pinagpala siya dahil malakas siya mangurakot. Talagang pinagpala po itong tao na to. Pumunta pa siya ng Italy. Why? Dahil pagpunta na ng Italy, lahat ng appliances na sa bahay, puro Versace. Bakit Versace? Kasi suplada. Check. Versace siya, mga kapatid. Pagpasok mo sa bahay, mga kapatid, Versace lahat. Pag upo mo sa sopa, grabe, talagang tumatalbog-talbog ka. Pagpasok sa kwarto, mga kapatid, amen, yung kama, Versace din. Paghiga mo, parang Roman soldier ka. Roman ano ka pala? Roman emperor ka. Grabe po. Dahil wala siyang kaligayahan. Dahil wala siyang anak. Tatawag pa sa akin yan. Manabis! Pag-uwi mo ng Pilipinas, magdala ka ng ganitong kasing plato. Hindi ba? Ginawa pa akong Federal Express. Uwi ka ng ganitong kasing plato, lagay ng design. And then, dahil meron ako nakita dyan sa Moldan. Kailangan ko yan! Kailangan ko yan! Dahil kapag hindi umakuha yan, hindi ako kompleto! Miski na ibili ko po siya ng plato. Miski na isang ka-building pala ng plato na ibigay ko sa kanya. Hindi pa rin siya matutuwa o mapupusog. Dahil kailangan na ng kutsara. Kulang! Kulang yung kutsara! Yung kailangan mong kutsara! Yung kutsara na pais! Paano ko kayo mga kakain ng pais yung kutsara? Pratis! Hindi pa rin ako doon! Dahil kutsara lang pinili mo, nakakalimutan ko rin tinitor! Gusto kong tinitor! Dalawa lang ang suntok! Para yun eh. Para ako kumakain ako ng fishball, hindi pumipihid yung fishball. Talagang, talagang siya mga kapatid. Wala siyang kabusugan. Wala siyang satisfaction. Alam niyo po, miski hindi tayo natutulog sa isang tamang Versace, o di kaya gumagamit tayo ng mga kubyertos na malaging po, naniniwala ba kayo? Mas mayaman tayo sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo maramdaman mga presensya ng Diyos. Mapayapa rin. Mas mayaman ka. At hindi ka na kailangan mangurakot. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Dahil ang childless mother, amen, ay meron siyang tinatawag na bitterness. Sabi mo sa bitter ka ba? Don't be bitter. Be better. 1 Samuel chapter 1, Hannah was in a great anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made his vow, O Lord, the heavens armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. Diretso na po mga kapatid. Si Hannah ay hindi po siya magkaanak. At kapag wala siyang anak, amen, kinukutya siya ng kanyang asawa. Dalawa po silang asawa mga kapatid, itong si Elkanah.
Amen. Kinukutya siya ni Penina. Wala, sinumpa ka. Hindi ka pinagpala ng Diyos. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Kinukutya siya. Amen. Ano pong ginawa ni Hana? Nanalangin siya sa Panginoon. Amen. At nung nanalangin po siya, mga kapatid, nang may taimtim, kinugon siya ng Panginoon. Sino gustong tugunin ng Panginoon magsabi Amen? Amen. Manalangin ka daw ng taimtim. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pastor, halos bato na ang lumalabas sa mga mata ko kapag ako'y nananalangin. Bakit hindi pa rin tumutugon ng Diyos? Ang sabi po ni Hana, O Lord, heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer, and give me a son, kung ako'y bibigyan mo ng isang anak na lalaki, na poging-pogi, cute na cute, gaya ni Andrew. Manang-mana sa tao. Tulad binigay po. Then I will give it back to you. Ano man ang ibibigay mo sa akin, Panginoon, iaalay ko sa iyo. Sino po ang nangangailangan ng trabaho? Sabi, praise the Lord. O yung trabaho na hihingi mo sa Panginoon, Lord, itong trabaho na to, yung kikitain ko na ito, itutulong ko sa gawain mo. Hindi pwedeng, hindi ka i-bless ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Lord. Ano man ang hihingi mo sa Diyos, iaalay mo sa Kanya. Amen. Panginoon, bigyan mo ako ng asawa na hindi nang gugulpe. Okay nga, nang gugulpe naman. Ani mo naman yun. Amen. Bigyan mo ako ng asawa. Mamahalin ako. At pareho kami maglilingkod sa iyo. Amen. Magugulat ka pa. Nakakatabi mo pa sa iman. Oo, mas excited ko na yung mga. Palakpakan natin ang ating Lord. Para ang Polaroid, mabilis. Manipendo. Ano man ang pinakailangan mo, ang sabi ng Panginoon, ialay mo lang sa kaluwalhatian ng Diyos. Whatever you need, whatever you desire, whatever is your greatest need, my friend, ask God and offer it back for His kingdom as love. Kung ako'y pagpapalain ko, ibibigay ko yung para sa iyo. At hindi kita pupupitan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magulong ka pa. Kaya trabaho ka na, 3 buwan, promoted ka ba? Palakpakan natin ang ating Lord. Nagtatanggal at hindi ka matanggal-tanggal. Kasi inaalay ko itong trabaho na ito sa tugad din na Glory Church. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Inaalay mo sa kasi. Yun ang pinakamatibay. Sabi mo sa akin, yun ang pinakamatibay. Yung prayer ni Hana, ano na kailangan mo? Ialay mo sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Diyos. Diretso naman mga kapatid, walang problema kung tayo po ay baog sa laman. Ngunit, bagamat, subalit, tatapot, huwag kang magiging baog sa pananampalataya. Amen. Dahil sana, Panginoon, kay Sarah, alam ko, 80 anyos ka na. Pero isang kumpas lang ng Panginoon, kaya buksan ng Diyos ang sinapupunan mo. Amen. Amen. Kristo, wag ka lang. Amen. Magiging baog sa pananampalataya. Sino ang gustong maging mayabong? Magsabi, praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, kailangan nabubuntis ka sa pananampalataya. Nanganganak ka. Dapat mga bulugan tayo lahat. Sabi mo, sis, taba mo, bulugan ka na. Bulugan! Alam mo yung bulugan? Magaling mga anak, nanganganak. Hoy, akin na batik-batik, ha? Palakpakan natin ang ating Diyos. Nanganganak. Kasi nito, bawat isa sa akin, dapat spiritually, we are multiplying.
nakokonvict yung puso mo. Dahil tayo ay asawa ng Diyos. Pag nagsasalita ang aking Panginoon, amen po ba, pinupuntis tayo ng Panginoon. Kailangan mapuntis ka sa pananampalataya at hindi lumaki ang tiyan mo dahil putete ka. Amen po ba, lumalala ang tiyan mo dahil nagkakaroon ka ng baby, nakokonvict ka. Nagkakaroon ka ng conviction. Sino ang gusto magkaroon ng conviction? Masabi, praise the Lord. Pag sinabi mong nagbubuntis ka sa pananampalataya, amen po ba, ikaw ay may inaasahan. Amen. Di ba yung mga buntis? Ano ba ito sitwasyon na ito? Ano ba? Pang 45 na yung height ng anak natin. Ang bihira, ito na ang factory. Ano ba ito? Hirap na. Ang anak na talaga to. Kumbaga sa isang pitik mo lang puputok ng mga kapatid. Pintinitiis ka. Amen. Why? Kasi may nasa. Amen. Amen. Sino ang gusto nung may naasahan sa iyo, praise the Lord? Praise the Lord. Dapat nasa mukha mo may pag-asa. Amen. Ito mo katabi mo. Wala ka ganyan yan mga kamay. Imayopik ka mga kamay. Walang pag-asa yan. Constipated. Palakpakan natin ang ating Lord Christ. Pero nasa may aking nakakata. Kasi mo nahihirapan ka sa buhay mo, sitwasyon mo. Ako'y masaya ka. Well, kasi may inaasahan ako sa Lord. Amen. Gusto nito, may tinitiis ka. Amen. Ang gusto natin, yung mga tinitiis natin sa kalimutan. Hindi ko na siya kayang tiisin! Hindi ko na siya kayang tanggapin! Ano ba na, focus ka ng mga kapatid. Hindi ko kayang tanggapin! Ano ba? Pikon na tayo mga kapatid. Kahit nauna ang pikon, walang mabubuo. Amen. Lahat tayo, dapat spiritually, may ipinapanganak sa pananampalataya. At hindi mo siya may papanganak sa pananampalataya kung wala kang pagtitiis. Wala kang pagtsatsaga. Bahala sa buhay mo, may impyerno ka! Kung ay masimba, baraha ka! Spiritual abortion ka. Ina-abort mo na yung baby. Nilagay ng Diyos yan sa puso mo. Why? Para masira ang salita ng Diyos. At kapag nasira mo siya ng salita ng Diyos, marami pa siyang mga issue. Sabi mo sa akin, ano ba issue? Kung tunay sa isa yan, bago nga po tayo ng issue. Lahat tayo may issue. Pero hindi pa kayo natutuwa, pinag-itiisan tayo ng ating tunay na pastor. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung tayo pinag-itiisan ng Panginoon, kapag dapat mag-tiis din tayo sa iba. Para maipanganak mo siya, madala mo siya sa kanilang palagay. Maligtas mo siya. At para masabi mo, nanganganak ka at hindi ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Amen. Pangatlo na! Ano yung pangatlo? Ayaw na! Kaya hindi na bubusog! Ha? The grave. Lagyan mo ng feeling. The grave. Pangalawa! Ano yung hindi na bubusog? The barren woman. Amen. What is the third thing that will never get satisfied? The desert. Kakanta pa yan. In the desert, there only one day. Alam mo yung parang Dennis? Alam mo, boxingan ka dati mga kapatid. Boxingan po, the desert. Pag sinabing disyerto, a desert is a very, very dry place. Sino po ang mga galing ng Saudi? Sabi namin. Amen. Amen. Sa Saudi po, o di kaya sa Middle East, amen. Grabe po, disyerto doon. Amen, talagang ang init doon. Ang nakakapaso daw doon, yung hangin. Minsan sa sobrang init, minsan makapagtrabaho. Pero makakatipid ka naman sa kuryente. Why? Hindi ka na kailangan magluto sa kalan mo, lalabas mo na lang ito, maluluto na. Amen. Sa sobrang init, umabot ka ng ano, Brad? Mga 40 degrees, di ba?
47. O 47, mambihira ng mga kapatid. Kumukulo! 47. Ang sabi ng Panginoon, Christian life is a journey. And endurance is our run. Pag sinabi po mga kapatid, pananampalataya, ito po ay pang-matagalan. Sabi ko sa akin mo, pang-matagalan. O pang-kasalukuyan na. Pag sinabi po natin pananampalataya, pag sinabi mong biyahing langit ka, pang-matagalan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 24, ang makatiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon Pesa. Amen. Kung gayon na pagmatagalan, amen, lahat po tayo ay napapagod. Sino po ang napapagod? Magsabing praise naman. Praise the Lord. Lahat po tayo, may iba-iba tayong mga kinapapaguran. Sa atin, pagod ka na sa trabaho mo. Mukha ko lang yata napapagod sa trabaho. Iba naman, napapagod ka na sa asawa mo. Amen. Ay, buhay na. Pagod ka na sa inaalagaan mo. Ay, iba naman, pagod ka na rin. Pati sa buhay mo. Ay, ayaw ka na mabuhay. Yung nga lang sumakay ka lang sa aeroplano, dahil 3 oras pagdating mo sa Pilipinas, pagod ako. Anong ginawa mo? Umupo. Umupo ka lang, napagod ka. Dahil ako ay pinay. Napapagod. Kung hindi ka mapapagod, hindi ka tao. Eh ano ka? Ewan ko sa'yo. Tayo na ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay minsan nakakapagod. Kung siya lang yata napagod kanina. Diretso lang. Pag sinabi mo, sumusunod ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka mapapagod. Bless na ako kaya sa mga kababaihan. Amen. Sino yung mga nagpunta kayo ng mga kababaihan? Tumayo mga kayo. Mga amasona sila, palakpakan natin ang ating mga pahon sila pahon. Grabe! Apat-apat yung sila, pastor, kayo. Shhh! Aliko! Amen po ba? Grabe, ano sila, lalakas nila sa Lord. Dahil kapag sumunod ka sa Panginoon, mapapagod ka. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos, pagdating mo, hindi ka iinom ng tubig. Magkakape ka. Why? Kasi relax. Naniniwala ba kayo? Hindi ako nagagalit. Nagsasalita lang ako ng taos-pusong metos. Naniniwala ba kayo? Maraming mga Kristiyano, relax. Bakit? Hindi mo tayo sumusunod talaga sa amin. Dahil nung sumusunod tayo sa amin. Dahil sumusunod tayo sa amin. Pagpasok mo dito, dahil mo pa yung aso. Umuulukin ko sa leg yung nila mo sa pako. Grabe. Ang daming sexy sa MRT. Naglalaway ako. Hindi, Pastor. Napagod ako sa isip ko. Pinaglabanan ko sa isip ko. Kaya hindi ako mag-isip ng masama.
Ang buhay. Diba naman po mga kapatid? Pastor! Pagod na pagod ako! Why? Sumakit ang tuhod ko sa kakapray. Lalakad ko ganun. Bakit ka? Nasunod ka sa Panginoon. Pag sumusunod ka sa Panginoon, posibleng hindi ka mapapago. At gusto ng Panginoon na sumusunod tayo sa Kanya. Dahil kapag napagod ka sa pananampalataya, mauuhaw ka. At pag nauuhaw ka, hahanapin mo ang tubig na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Ay, hindi ganyan na mga palakpak na mga nauuhaw. Hindi ganyan na palakpak na mga nauuhaw sa Espiritu ng Panginoon. Hindi ganyan na nauuhaw ka na sumusunod sa presence ng Diyos. Hindi ganyan mga kapatid. Ang talagang mga kakantala, Lord, kailangan kita. Lord, hindi pwedeng hindi. Kailangan may presence mo, Lord ka. Hindi ako ubra. Kung wala ang presensya mo, hindi ako nakakatayo. Kung wala yung kalakasan mo, kailangan ko ng kalakasan mo, Lord ka. Hallelujah! Panahon na ba ang magkakit sa pananampalataya? Masyado tayo relax. Masyadong relax. Your mind starts to wander. And when your mind starts to wander, that is the opportunity for the devil to come in your life. Why? Hindi ka busy sa pagsusolving. Amen. Busy ka sa pagte-Facebook at pag-upload. Pero hindi ka busy sa pag-share at pag-invite sa church. Ay, parang dalawa na lang yata nag-amen. Nag-design na yung mga amen word trustees na itikatili ko. Baka nakakabas ako. Pero ang gusto namin, comfort. Sigurado, hindi mo na naisip ang Espiritu ng Diyos. Kaya marami sa atin, ang kanta natin, Savior, you can move the mountain. My God is mighty to save. It is my you. Magandang ba mga alala mo? Ano ka ba? Ang ano ay hindi na ako. Tinakaw ka natin sa ganoon. Pagdating natin ang linggo, Lord, pagod na yung isip ko. Kasi ang dami kong problema, pero iniisip ko pa rin ang kapayapaan mo. Minameditate ko pa rin ang word mo. Kaya, Panginoon, bigyan mo ako ng panibagong salita. Dahil ang salita mo ay tubig. At ang tubig na yan, pag nainom ko, lalakas na naman. Mga isang praise God, praise God! Kulang ka lang sa tubig, man! Kulang ka lang sa tubig, sister! Kaya ka nagkakanyan yan! Pero subukan mo! Tunay kang sumunod sa Diyos! Hayag pangat na to! Sundin mo ang Panginoon! At magugutom ka! Mauuwaw ka! Kaya hanapin mo ang presensya ng Diyos! Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Isaiah 58, the Lord will guide you continually, giving you water where you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden. Ano ba yung garden sa Tagalog? Ikaw ay may palaisdaan. Ano yun? Hardin. Ikaw ay magiging parang hardin na namumulaklak. Sino ang gustong mamulaklak pag sabi ng Christ naman? Praise the Lord. O baka na ba maging mamulaklak ka na talaga?
Huwag kang mamulakit sa ganyan. Ang sabi ng Panginoon, you will be a well-watered garden. Ang sabi ng well-watered garden, lalabas yung kulay mo. At magiging matingkad yung pula mo. Magiging matingkad yung berde mo. Magiging matingkad yung dilaw. Lalabas yung tingkad mo. At kayo natutubigan. At hindi ka malalanta. Marami sa atin. Amen. Ganyan nakakapal ang makeup mo. Bakit mukha ka pa rin natalo sa loto? Hindi mo maitatago sa makeup o sa Louis Vuitton kung well-watered ka o hindi. Dahil kapag hinahanap mo ang presensya ni Jesus, ang sabi ng Panginoon, ibibigay niya ang tubig na magbibigay sa iyo ng sigla. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Isaiah 44:3, for I will pour out water to quench your thirst and to irrigate your parched fields. And I will pour out my spirit to your descendants and my blessings to your children. Sabi dito, ibibigay niya yung tubig. At ang tubig na yan, ang Espiritu ng Diyos. Ayan siya. Madalas, ang hinahanap natin overtime, hinahanap natin tsurba, hinahanap natin sino ang nagkahiwalayan, sino ang ngayon ang magkakabi. Hinahanap natin balita. Huwag mong hanapin ang balita. Baka isang araw nasa balita ka na. Ang sabi ng Panginoon, hanapin mo ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Espiritu ng Lord ang kailangan natin. Espiritu ng Panginoon ang panapat natin sa lahat ng pagsubok. Ang ginagawa natin at deception ng demonyo, pera ang panapat sa lahat. Pag may sakit ka, kailangan ng pera pang doktor. Amen. Hindi na kayo nakakaon ng seat ng asawa mo. Pag holiday ka, ganun mo muna yung card mo. Tsaka ka na lang magbayad. Lahat ng problema panapat natin pera. Pero nagkakamali tayo at galing sa devil yan. Pinapasabi ng Panginoon, there must be a renewal of our minds. Dapat nagbabago ng ating isip. Kapag may problema ka, Holy Spirit. May malungkot ka, Holy Spirit. May problema ka sa boss mo, Holy Spirit. Kapag may problema ka sa trabaho mo, Holy Spirit. May bago sa Pilipinas, Holy Spirit. Ang kailangan natin ay Espiritu ng Diyos. Dahil kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, the joy of the Lord will be your strength. Hanggang ang malabas sumok mo, nakakatayo ka sa gitna ng lahat. At ang Diyos ay gagawa ng paraan. Sumasayo ang Panginoon. Hinahanap mo ang Espiritu niya. Mga apa, Proverbs 30. Pero sabi yan. Sino naghahanap sa presence ng Lord? Sabi, amen. Amen. Si David, grabe siya maghanap ng presence ng Diyos. Psalms 55 verse 17. Morning, noon, and night, I cry out my distress, and the Lord hears my voice. Amen. Anong sabi po ni David? 3 times a day siya nanganalangin sa Diyos. Why? There are 3 main meals of the day. Hindi sapat kay David na pakainin lang niya yung tiyan niya. Kailangan pinapakain niya yung Espiritu niya. At panalangin lang ang makapagpapabusog sa ating mga tigang na kaluluwa. Kanya may kasabihan si Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Hindi mo kayang mahalin yung nanakit sa'yo kapag wala kang Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi mo kayang pagpasensya yung boss mo kapag wala kang
Espiritu. Amen. Lahat siya, gusto mong tutukin. Parang ikaw. Kapag wala kang Espiritu ng Diyos. Pero kapag may Espiritu ng Panginoon, 3 beses mo siyang hinahanap. Umaga, hinahanap mo na ang presence ng Diyos. Tanghalian, Lord, kailangan ko ng presence mo bago ko upakan itong Jollibee. Pag-uungat ka, praise God. Pinagpala kita. Pinagpala kita. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. At pamuli! Ano yung una? Pilipingan. Ano yung pangalawa? Barren woman. Ano yung pangatlo? Hindi na mabusog? Desert. Ano yung pangapat? Eto na. The blazing fire. Apoy. Amen. Alam mo yung katabi mo, may apoy ka ba? Umaapoy ka ba? O tostado ka ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. The Bible says in Matthew chapter 3 verse 11, the Bible says, I baptize you with water. Who repent of their sins and turn to God. But someone is coming soon who is greater than I am. So much greater that I am not worthy even to be his slave and carry sandals. He baptizes you with the Holy Spirit and with fire. The Holy Spirit is fire. Dapat umaapoy ka bilang mananampalataya. Ikaw ang may apoy at hindi ikaw ang inaapoyan. Dapat yung apoy ng pagsubok, tinatapatan mo ng apoy ng Diyos. Dahil kapag tinapatan mo ng apoy ng Diyos, hindi mo ba, walang makakapigil sa apoy ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, umaapoy ka sa mananampalataya. Para tayo apoy. 2 Chronicles chapter 7 verse 3. And when all the people of Israel saw how the fire came down and the glory of God upon the house, they bowed with their faces upon the pavement and worship and praise the Lord. Kailangan natin ng praising and worship. Kailangan may pagpupuri. Kailangan may pagsamba. At hindi na kailangan kumawal pa ang puso mo bago ka magpuri sa Diyos. Pag nasasalat mo, kapos ka na. Panahon na para magpuri sa Diyos. Para na mag-aray sa Diyos. Nararamdaman mo, epo ka. Inuubo ka, may karamdaman ka. Huwag mo nang hintayin na gumaling ka pa bago ka magpuri sa Diyos. Panginoon, sa gitna ng pagsubok ko, ano man ang sitwasyon ko, ano man ang sitwasyon ng asawa ko, ng anak ko, ng trabaho ko, may pera wala, ipapakita ko sa iyo na ako ay tunay. Dahil ang tunay, may pera wala, sumasamba sa Diyos. Ang tunay, may problema wala, nasa church pa rin. At hindi na kaya magpalit ang palit ang kanyang gawain sa Panginoon buhay. Ang Diyos, ang katibanan niya, talaga na ito. Hallelujah! Sumumpahan sa Panginoon, magpuri ka lang sa Panginoon, at may mararamdaman kang iba. Iaangat ka ng Espiritu ng Diyos, ipapanon ka ng Espiritu ng Panginoon, itataas ka, at kapag nasa yung mga apoy, ano man ang harapin mo bukas, kayang-kaya mo. Why? God is with you! Amen. And in conclusion, ang sabi ng Panginoon, ang problema natin, hindi naman nakapera. Hindi naman yung bonus. Hindi naman yung dapat. Hindi naman yung problema sa bahay, sa asawa, sa anak. Ang problema natin, hindi natin siya hinahanap. That's why the Bible says, at dito na po ako magtatapos. In 2 Chronicles 22 verse 26 verse 5, Basa! He saw God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. Eto na! Basa! Memorize as long. Ang sabi
seek the Lord, as long as you seek the presence of God, as long as you are faithful in your church, as long as you do what God has called you to do, God will give you success! Ang sabi ng Panginoon, hanapin mo siya at bibigyan ka ng tagumpay. Si Bin Laden, 25 million ang kanyang nasa ulo. Pag nabigay mo sa akin yung utak ni Bin Laden, eto ang $25 million. Amen. Paano magagasin mo, Pastor? Walang problema. Tutulungan kita. Ngunit kapag hinanap mo lang, pero hindi mo naman nakatagpuan si Bin Laden, wala kang 25 million. Hanggang hindi mo sa akin na iaalay si Bin Laden, at nakikita ko talaga si Bin Laden talaga yan, wala yung 25 million. Ganon sa mundo. Sa Panginoon, hinahanap mo pa lang siya. Binabless ka na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino kang maghanap sa Panginoon mo, sabi, praise God. Hanapin mo siya hanggang makahanap mo pa siya. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 55 verse 6, but seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Ang sabi ng Panginoon, hanggang eto God binaglorify, magsumiksik ka. Habang binibigyan ka ng pagkakataon mag-serve ka ng tapat sa Panginoon. Habang may Bible pa, at hindi pa pinagbabawalan ng pagtitipon natin dito, samantalin mo, dahil hindi lahat ng araw may Word of God. Amen. Dahil isa sa titirahin ng Antichrist ay yung church. Habang nandito ba tayo, may pagkakataon ba tayo? Hanapin natin ang Diyos habang natatagpuan mo siya. Amen. At para kailangan mo siya gusto hanapin, wala na sa Diyos. Wala na ang Panginoon. Wala na yung church. Amen. Seek the Lord while He may be found. At lagay natin sa ating puso, Lord, kailangan kita. Basta kailangan kita. Magpakalabi paman. Huwag ka na magpilit ang oralis. Amen. Pumunta ka na lang sa gawain ng Diyos. 2:30. Room 603. May pagsubok ka wala. Dito tayo. Iintayin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magsinay ka lang, mga kapatid, at sambahin natin ang ating Panginoon.